Gilang ba ng cavalry o magtutuloy-tuloy ang sweep mula sa Fnatic Onyx Philippines? Ladies and gentlemen, welcome sa game number 2. Kami pa rin yung mga kasama, Burrito, Ate mo Chantel. Eto na naman yung mga diversion. Oo nga eh, parang inililiko lang ang atensyon. Divert the attention and surprise them. Yan ang play dito ng Fnatic Onyx Philippines at mainit agad yung bakbakan. Pagdating doon sa purple buff ni Zyda, pero masecure pa rin yan ni Zyda. Oo. Siyempre, purple buff niya nga eh. Siyempre. Tsaka nagamit niya ata yung retribution niya doon sa purple na yun. No? And ina-expect din ng Team Liquid PH na manggugulo. Kasi nga naman, nagkaroon na sila ng sample size nung game number 1 kasi. Nanggugulo lang ng gugulo. Itong Fnatic Onyx Philippines with Brusco having this Tigrine, no? Na ano rin, ay hindi pala, Sacred Hammer pala gamit niya, no? Yung first skill na kinuha niya. Oo, so ano kasi sa mga previous games din ni Brusco na gamit si Tigreal, inire-reset niya lang. Reset lang eh, no? Kaya pinapatagal niya na mag-purple buff para makaabot yung kanyang mga kakampi. Kaya din siguro nag-retry na agad si Zyda kasi alam nila na talagang nandun si Brusco na pwede manggulo. Oh, yan na naman. At ayan na naman ang kaganapan. So more on vision talaga, no? Napaka-importante ng vision kasi for King Kong and the rest of Fnatic Onyx Philippines, kung babalikan nyo din yung mga ibang games nila, sobrang bilis na nagle-level 15 ni King Kong. So parang ganun yata yung gusto niyang gawin na talagang farm lang ng farm, pag pwede makakuha ng kill, G, tapos basta mauna doon sa kabilang jungler. Lalo na ang hero niya dito ay isang Roger. Alam naman natin yung early game kapag nakuha ng isang Roger ay napakahirap talagang pigilan yan. Di ba? So, para sa akin, sa unang lord ng laban, third rather, ng ating game, may malaking kalamangan ang Fnatic Onyx Philippines. Dahil nga naman sa mga dispersion rotation, yung duality na control from a Fnatic Onyx, pero crucial ang unang hagis na ibibitaw ni JP dito sa kanilang kupunan. Ito na si Sipa, and first blood. Laban dito kay JP, makukuha yan ni King Kong. Ito na yung diversion na sinasabi at pupunta pa nga doon. Or sisilipin lang kung nandun ba si Zyda kumukuha ng purple buff. Kaya naman Fnatic Onyx Philippines because of the vision, nakapag-secure dito ng pagong. Biglaan lang talaga, no? Hanggang na level 4 na itong si Brusco. Any moment, pwede silang humuli with that ultimate. At ngayon, si Kirk na ang hawak ng show, no? Napag-uusapan to kanina doon sa ating panel. Pero mamaya na yan. Implosion at ihahatid pa nga. Mag-flicker out din si JB pero hindi na makakatakas pa. Lahat na ng mga crowd control na pwede ipitik ay naibigay ng Fnatic Onyx Philippines kanina laban sa kanya. Wala nang galawan talaga eh. Ito yung komposisyon na ikinala naman ngayon ng Fnatic Onyx Philippines habang ang Team Liquid PH na merong link. Alam naman natin na kapag may link ka, kailangan mo pa ng at least 2 items no, para talagang sumakit at humapde. And ang Fnatic Onyx Philippines kasi lalo na itong hero ni King Kong na Roger, ano lang yan eh, kumbaga bigyan mo lang ng bigyan mo lang ng Windtalker, bigyan mo lang ng Thunderbelt, ayos na eh, di ba? Oo, masakit na. Tsaka ano dito, parang pag gumuds kasi yung combo dito sa mga skills ni Super Friends tsaka ni Brusco, parang expect mo na somehow medyo mangangalahati yung buhay. Anytime ay pwedeng makasecure ng kill. So kahit silang tatlo lang yung mag-rotate, ay magiging madali na para sa kanila. So abangan natin kung paano din magiging laban at kontribusyon ng ating mga EXP lane later on kasi magmamatter talaga yan eh. Parang sino ba ang magka-crowd control? Sino ba ang magiging target? Pero parang Burrito, ang target yata ay ibang lugar na lang muna. Tahimik lang muna, no? Kasi may option din naman si Super Fizz. If ever man na hindi maging successful yung gagawin nila doon sa may top lane, may diversion play. And alam naman natin yung isa sa mga reason kung bakit talagang humirap kalaban ng isang Luyi kasi pinalaki nga naman yung nasasakop ng diversion. Speaking of diversion, doon sila sa may bandang itaas! Ito na nga! Napuntahan si Benny Cutie! Di na ako nakalunok ng moment na yun! Pero napatay siya na siya ni King Kong! Dami sa blades para ma-clear yung minion wave. And kakasabi mo pa lang, Burrito! Ginawa na nila agad. Yun nga eh, hindi pa nga nakapag-ready si Chantel sa lunok niya nagagawin eh. Pero ngayon, ang Fnatic Onyx Philippines, ready. 2.3K ang kanilang hawak dito. At ang Team Liquid ngayon ay pupunta na doon sa ikalawang pagong ng laban. Habang si Brusco ay hahanapin na kung sino ba ang magiging next na target niya. Nagkukumpulan na rin ang kumpunan ng Team Liquid. Ang Cavalry ay nagsasama-sama na. 5K ang buhay ng third na sino kaya makakauna? Si Sanford ay meron set of play doon at merong ejector na gagamitin. Pero TLPH pa rin makakakuha dito ng pagong. Habol sila. Itutuloy pa rin ba nila? Yan malalaman natin pero aalis sila dahil meron paghigop. King Kong medyo aray! At talagang aray!
patay! Dahil nakuha ni Sanford for si Kendra, meron na mag-criticals. And 1-for-1 trade para dito sa ating laban. Sino ba talaga lumamang? Sino nga ba talaga lumamang? Si Kurt, pero si Ipa doon at mahihingkop pa nga. Akala natin safe na si Zaida, pero nabaliktad na naman. Dito na F-Nop. Akala mo lang tapos na pero hindi pa. Fanatic Onyx Philippines. Grabe ang aksyon na kanilang ipinapamalas dito with Super Friends gamit ang kanyang Luyi. Pero mamaya natin mag-usapan kasi si Brusco ay tutumbanin nila. Pero parang kapalit yata yung Tori doon sa may gitna. So parang napaganda pa rin dito na Fanatic Onyx Philippines. Pero kung ikaw yung TLPH, yung mga ganong kill pa isa-isa, okay na yun for them kasi ang gusto nila dito is somehow mapaliit yung kalamangan ng kanilang kalaban. But looking at Fanatic Onyx Philippines, parang Torre talaga muna. Lahat ng mga pwedeng kuhanin, kinukuha. Oo nga eh. Yun naman yung maganda na ginagawa ng Fanatic Onyx Philippines. No? Kapag may opportunity, kuha kagad sila ng kuha. Ito na naman yung diversion play. Oo. Magkasama si Brusco at si Prince, ha? Oo nga eh, parang, pero may kasama na ngayon si Benny Cutie. So si JB ay Nakita. nandun na rin. Oh my Tatamaan God. doon ng mga vacuum, merong shield, pero buhay pa rin. Pero masisira yan. ng Fanatic Onyx Philippines yung Torre doon sa may top lane. Ayun na lang. Buti na lang, wala pang diversion play itong si Super Prince. Kasi alam naman natin, kapag nagko-cooldown yan, nangangati din yung daliri niyan eh. Kapag meron siyang diversion, ngayon magkasama na naman si Brusco, hindi rin biro yung damage ng ni Super Prince dito. Lalo naka-warcry siya. No, Oo, yung nga. ilan sa atin, alam na physical damage, hindi. Bilang din yung skills dyan. Yes. Kada tatlong tama ng skills, Oo. kada tatlong tama ng skills, merong additional Ay. damage. Kanina wala pa yung ultimate Op! Oh, okay. So, hindi itutuloy dito ng Fanatic Onyx Philippines dahil din meron naman ng turtle na pwedeng simulan para dito sa ating dalawang kupunan. So, 7 minutes para sa ating laban. Mabilis na makakaposisyon dito mga players at pwede yata magkaroon ng 5v5. Okay. Kasi malapit lang din si Kirk doon sa team fight. Ay, may flicker din si Brusco dito. Any moment ay pwede siyang humuli. Ayan na nga yung huling sinasabi ko! Implosion na naman at second tower para maihatid yung mga players dito ng TLPH. Mapapalayo pa doon Diba? si JP at mapatay na nga si Zaida. Medyo aray lang din ang moment na yun. Pero si Kirk makakapag-flicker out. Napasok pa. Ang kate! Ginamit dito ni Sanford yung flicker para makasecure na kill. Kingdom! Habang si Sanford ay mapatay. Pero Benny Cutie naka-double kill rin. Meron na Di ba ng mga tapos? diversion. Sinong bubulaga? Di ba sa sila dito, ha? Medyo mainit na bulaga. Nag-antay na bulaga. Aray! Ikalawang bulaga yata. Pero mabubuhay dito si Sanji. Pero look at that. All over the place. Ang Fanatic Onyx Philippines. Nakakagulat talaga na pagpapamalas ng galing mula sa Fnatic Onyx Philippines and Team Liquid PH. Hindi na nila alam kung saan nanggagaling, kung saan damo manggagaling dito ang Fnatic Onyx Philippines dahil nga sa sobrang ganda ng mga diversion na ipinapamalas at binibitaw ni Super Prince dito sa laban na ito. And si Kirk ay nakasilip din. Pwede niyang habulin si Syla dito at mapipigilan ng pagbasag na Torres sa itaas. Oo, grabe dito yung defense din ng Fnatic Onyx Philippines kasi lahat ng mga minion wave as much as possible. Regardless kung lamang sila or kailangan nilang mag-5-man setup play at talagang they make sure na nakiklear nila yung minion wave. Ngayon naman for TLPH, nakikita na natin na meron ng damage si Benny Cutie. Naka-double kill siya kanina. So more on, let's say, ayun na naman. Ayun na Ilan naman. ba ang cooldown? Wait, Conceal, pero ito, conceal. na-conceal. Nararamdaman kaya ni Sanford na mayroong mga players doon. Hindi na itutuloy. Hindi. Nakatunog. Nakatunog sila dito. Again, Team Liquid PH, kailangan nila magkalat-kalat. Dahil nga naman, kumbaga yung ganyang formation na ginagawa nila, added protection yan para sa kanila. Kasi kailangan mong malaman kung saan tutubo yung diversion. Pero may sipang gagawin! Okay, si Kirk medyo mapalalim doon. Masastun pa nga. Lalim. Kaya naman, si Sanji makakakuha ng kill yan. So, napakaganda yan para sa TLPH. Oo nga. Dahil merong Lord. Okay, mababa rin naman yung death timer, no? Kumbaga, ang gagawin lang ng Fnatic Onyx dito, i-delay lang nila yung... Hold, no? Hold lang nila yung Lord. Flow lang muna ng mga minion waves dito. And lalo na dyan sa gitna kasi ayan yung fast lane na tinatawag natin. Dahil nga naman dyan, mas mabilis dumaan yung mga minions, no? So ngayon, Team Liquid, ang binibigay nila doon sa malayong lane, walang iba kundi si Zaida. At merong purple buff to so pwedeng makipagsabayan ang Team Liquid against Fnatic. Take note guys, na si Super Friends ay meron na ng mga now you see me, now you don't Ayan na skin naman. na pwedeng gamitin dito against TLPH. Kaya din siguro hindi masyado nag-a-advance yung mga players ng TLPH. Kasi if ever man na malaman kung nasaan sila,
pwedeng bigla na lang na manggulat again with that ultimate. So grabe, napaka-intense Okay. nung nangyayari dito sa ating laban. Naka-flow yung gitna. Alam nila na may nag-react. And pwedeng go signal ito para sa Fnatic Onyx Philippines. Half-felt para sa buhay ng Lord. Ilalayo lang muna nila si Sanford. Ay susugod na. Sabay reset. Sabay reset ang Sonics. Pinapareveal lang yata kung saan nga ba talaga ang mga players doon. So ginamit. So parang pang-bait. Pang-bait Okay. ngayon yung diversion para Wala na. lang makita talaga kung nasa mga players. Pero higo pa against si Ay. Sanford. Pero TLPH ang makakakuha ng Lord. Pero si JP ang kukuha ng mga damage dito ng side ng Fnatic Onyx Philippines. So -1. -1 ngayon ng TLPH. Pero okay lang daw kasi magsuspawn yung Lord sa baba. Sayang nakita na ni Dali Japes. Hindi lang niya talaga nahagis dahil sa bilis ng reflexes dito ng Fnatic Onyx Philippines. Ngayon naman yung Lord ay nasa ibaba. Pwedeng salubungin ito ng mga Sonics. And ito na nga si Kirk, no, nakasilip din lang kasi alam nila na pwedeng samahan ito ng Team Liquid. Oo, parang bibitawan na lang din dahil mukhang alam din dito ng TLPH na sasalubungin na nga ng Fnatic Onyx Philippines yung Lord. So madedepensahan at hindi pa rin masisira yung torre dito sa may bottom lane. At sinong dadating? Sino? Walang dadating. Oo. Walang pinadala doon ang Fnatic Onyx Philippines. Ready sila dumipensa, harapan sa harapan. Available ba yung flicker? Hindi, walang flicker si JP dito. Magandang Pero pwesto pwede niya. siya mag-ejector dito, ha. Ayan na nga. Ay, Oh, okay. grabe yung shoot po. Oo, nakashoot po nila si Kirk. Naamoy niya rin na merong robot doon sa area na yon. So makakasecure pa rin si King Kong na kanyang purple buff. At nag-aabang siguro dito din yung TLPH kung sino nga ba talagang pwedeng set up ng play. At ang ganda ng positioning nila, no? Talagang as much as possible, merong isa na nakahiwalay. Probably because for Sanji, magamit niya yung Dominator's Descent na masusure siya. Oo. Di ba? Tsaka tsaka makikita mo na wala talaga nagpapakita sa mapa, no? Oo. Kasi again, isa sa mga golden rule 'yan kapag umaabot na tayo ng 12-minute mark, huwag kang Same. magpakita sa mapa. Ang magpapakita lang yung may mga kayang makatakas. For example, si Sanji, nilalabag lang niya yung kanyang mga spawn, 'di ba? Yung mga Nightmaric spawn niya at pwede ngang gamitin 'yan pang check ng bush. Actually, pati yung mga yung mga seasons by the seashore, pwede niyang ipang-check yan eh, di ba? Pwede niya nang isa later on, yung mga hive clones. Oo, yun. Kasi yung hive clones din ay pang slow para medyo mas slow Oo nga. yung kalaban. Yun nga. Pagtatry siyang habulin. Pati yung, meron kasi iba na parang hindi masyado nagagamit yung hive clones or hindi na napapansin yung hive clones. Pero matapakan mo lang yung 3-2. Ano na siya, Bagay parang yan sobrang na-disrupt na yung supposedly gusto mong gawin in mind. Oo, kaya nga nilalagay niya dun sa may mga damuhan. Kunyari, dun sa left mid bush, right mid bush. Para nga naman, kasi normally doon nang gagaling yung mga ganks. Kapag ka nag-conceal, matapakan mo yon, edi alam na kagad at madidisrupt na nga kagad yung plano ng inyong kupunan. Ngayon, Ito na. 28 seconds para sa next na Lord. Dito talaga magkakaalaman at dito magkakaharapan. At ang sunod na Grand Eyeball ay doon na nga rin talaga. At kailangan na mag-flow ng Fnatic Onyx ng mga minions para lamang sila. Oo, parang ang pinaka-inaabangan ko dito kung lalabanan ba head-to-head dito ng TLPH pagdating sa Lord or aantayin muna nila mag-diversion play si Super. Parang mahirap din na antayin mag-diversion. What if hindi mag-diversion, no? Oo nga. Actually, yung kanina, yung unang Lord, inantay lang talaga nila magamit yung diversion. Then after nun, ginawa That's nila it. kagad yung Lord. Oo. And ang mahirap kasi sa Team Liquid PH, hindi naman, yung lineup nila, hindi naman talaga nagsisimula ng Lord yan. Kasi nakaling ka eh. Oo. Mag-aantay ka lang ng possible scenario na makakalamang kayo sa teamfight. Kasi ang lakas ng steel power ng isang ling di ba? Oo, parang Tempest of Blades lang, tapos magugulat ka na, yung pinaghirapan mo napunta na sa iba. Oo. Sa mga ganong moment. So, medyo titignan natin kung bait ba to na pagsisimula sa Lord or ipipilit na tapusin ng Fnatic Onyx 15K. Philippines. May konting movement Okay. para sa TLPH. Si 12K. Kirk at saka si JP nandito. May higop si JP. Papasok na kasi Sanford. Merong Earth Shatter para sa kanya. JP is gonna be down pero si Bruce ang kapalit niya. Habang nandun yung naka from the Lord. Ginamit ang Tempest of Blades at si Super Fritz pa nga. Yung nakakuha ng Lord pero Fritz para kay Benning Unit. It's gonna be a shutdown. Laban dito kay Kelra. Parang pwede pang ituloy. Magda-diversion sila at bibit-bitin niya si King Kong dahil alam niya na delikado sila ngayon. Okay, naiatras si King Kong, buhay at si Super Friends. Ngayon, mag-flow na lang ng minions dito, Team Liquid PH. Ang ganda ng naging initiation. Nakuha man ng Fnatic Onyx Philippines ang Lord, pero hindi nila ito magagamit
on its maximum potential dahil nga kaya-kaya ng tunawin ni Benny yan. Oo, nararamdaman na natin ngayon yung sakit ng lineup ng TLPH. Napakagandang pagpasok kanina from Sanford. At masisira na nga yung torre dito sa gitna. So, unti-unti na rin lumiliit Burrito ang mapa ng Fnatic Onyx Philippines. Yeah, and napaliit na. Actually, nakuha na nga ng Team Liquid PH yung gold lead dito from 3K, 2K. Napunta na kagad sa Team Liquid PH. Hindi pa naman ganun kalaki, pero nagre-reflect ito na nakakalamang sila. Si Kirk medyo napa-extend ata. Andyan na naman yung burns mula kay Benny! At binit-bit na nga, medyo masastart pa doon. So, ginamit na yung diversion para mapauwi na. Sabi niya, dito ka na. Niligtas. Mag-reset. Reset tayo, reset. Kung naririnig na natin yung comms nila ngayon, reset. Pre, back. Kasi kailangan palagi, kapag nagko-call ka, tatlo. Back. Reset. Ganun talaga yun. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. Sino, di ba? Comment nyo dyan. Sino nagko-call ng ganyan? So, kung kanina, kung pumasok si Kirk, tapos, di ba, sabi mo na pasobra, gumamit ng Shunpo. So, sinabi ng TLPH, nagdash na yan. Oo, tatlo talaga yun. Sige, comment nyo nga dyan. Sino nagko-call ng dalawa lang yung call? Dash na yan. Dapat tatlo palagi. Yun yung minimum eh. Oo, kailangan pala minimum of 3 para maging effective yung play. Tama. Pero effective din ang ginagawa ng Team Liquid PH dito. Imagine nyo, 500 lang yan kanina. Ngayon, 1-5 na. At 1 minuto pa naman ang aantayin na magkabilang kupunan na to para doon sa next na Lord. At actually, kung pagkaganto, -1 lang eh. Ang magiging call ng Fnatic Onyx at Team Liquid PH dito. Hero lang, -1 lang, okay na yun. Ngayon na sinabi mo yan, dahil may bago kang impormasyon na sinabi, ano kaya ang magandang hero na targetin dito kung ikaw yung Fnatic Onyx Philippines tsaka TLPH? Kasi yung dalawa dito may Purify, si Sanji at si Benny QT. Pero kung papipiliin, Benny or Sanji lang talaga ang pwede nilang kunin dito. Pero ang pinaka-option nila, kasi laging haharap si JP, and with the kits na meron ng Fnatic Onyx Philippines, kaya na nilang tunawin even itong si JP. Remember, hindi ito talaga yung tank na sobrang kunat, no? May fighter to eh. No, may damage to. Pero may plano ata sila dito. Ba't 5 sila magkakasama? Oo nga eh. Parang ganito yung ginagawa ng battle trips pag pumupunta sila sa Sama-sama, MPL. no? Okay, eto na. Alam nila, Eto na, nag-spawn na si Kirk ang una nakita. Pag meron lang, Ay, nakita! napakita face check. Nakita. Kaya nag-conceal. Grabe. Ano lang, road trip. Road trip lang muna. Grabe no, isipin mo naman kasi Burrito, 17 minutes mong laban natin, 10-10 pa lang yung score. Diba? So talagang maingat at maingat at nirarush na nga talaga! Mapupunta dito kay King Kong, yung Lord, habang si JP meron naman bit-bit para di ba na gusto na side na TLPH. Ginamit na rin dito yung second hammer pero napakalayo dahil naharangan ni Sanji. Kaya dominated Crescent. Bruce was gonna be down. At isa lang ang patay. Sa side na pula ni Onyx Philippines, kamuti ka na rin si Kello pero makakatakas pa rin. Grabe, sobrang clutch ang ginawa ng Fnatic Onyx Philippines doon. Hindi in-expect ng Team Liquid PH. I-burst ng mabilis yun kasi nakita nga nila si side sa baba. So naging call na kagad yun. Okay, walang retry holder. I-burst kagad natin ng mabilis. Pumasok din si JP para lang mapigilan. Pero hindi nila mapipigilan yung nagwawalang Roger. Grabing mang psych dito yung side ng Fnatic Onyx Philippines. At dito sa may middle lane, dinepensahan pa rin. At tinatry ng Fnatic na masabayan yung kanilang Lord. Sisibain na nga dito si JP, pero napakasakit na dito! Nag-damage sa TLPH! Meron namang immortality! At gagamitin na nga dito yung Dominator's Crescent. Ay, hindi! Yung diversion pala! Ito na naman si King Kong yung damage niya! Double kill na para sa kanya, pero meron Winter Crown! Ay, hindi pala Winter Crown! Weak chant! Para dito kay Benny QT, pero makakapag-free pa rin dito si Kenra! At patay na rin si Saida! That's gonna be a double kill para sa Gold Standard! 4-man down! 4 pa ang natitira para sa Super Family. Nalalapit na ang pagtatapos. Si Sanji na lang ang natitira. Brusco at ang buong kumuna ng Fnatic Onyx ay ready na kumatok. Wala ding ultimate dito si Sanji. Kaya naman unti-unti na nag-free hit. At ang dinastiya ng TLPH ay muling pabawagsakin ng Fnatic Onyx Philippines.